balitang humahataw mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Mahahalagang impormasyon, nagbabagang pangyayari at mga pinakasariwang aksyon sa Hataw Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:03 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-30 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo Sherwin. Kumusta po kayo? Yes, good morning Annie. Maayos naman tayo sa awa at tulong ng Panginoon at yung naging biyahe natin, papunta natin dito sa studio. Maraming salamat. Doon sa mga lugar na may ulan pa rin kasi hindi nawawalan po naman ng habagat. Ingat lamang po kayo at huwag tayong baka siguro. Kailangan, nararapat po yung mga paghahanda, amigo Sherwin. At Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas, USA para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat, Marie. Magandang umaga sa iyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Inilabas na ng Senado ang listahan na magiging chairman ng mga komite. Si Senator Rodante Marcoleta ang mangunguna sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o Blue Ribbon Committee at Trade, Commerce and Entrepreneurship. Pangungunahan naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang Accounts, Higher Technical and Vocational Education, Justice and Human Rights, Science and Technology. Si Senator Francis Pangilinan sa Agriculture, Food and Agrarian Reform. Senator Bam Aquino sa Basic Education. Senator Robin Hood Padilla sa Constitutional Amendments and Revision of Codes, Cultural Communications and Muslim Affairs, Public Information and Mass Media. Si Senator Amy Marcos naman sa Cooperatives, Foreign Relations at Labor, Employment and Human Resources Development. Habang si Senator Pia Cayetano naman sa Energy Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking at Ways and Means. Si Senator Camille Villar sa Environment, Natural Resources and Climate Change. Habang si Senator Win Gatchalian naman sa Committee on Finance. Si Senator Erwin Tulfo sa Games and Amusement at Social Justice, Welfare and Rural Development. Samantalang kay Senator Bongo naman ang mga komite ng Health and Demography, Sports at Youth. Kay Senator JB Ejercito ang Local Government at Tourism. Kay Senator Raffy Tulfo ang Migrant Workers and Public Services. Kay Senator Jingo Estrada ang National Defense and Security, Peace and Unification and Reconciliation. Habang kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang Public Order and Dangerous Drugs at kay Senator Mark Villar ang Public Works. Hataw Balita Ngayon. Maghahain ng panukalang batas si Senate President Francis Escudero na layong ipagbawal sa mga kaanak ng sinumang opisyal ng gobyerno na maging kontraktor o supplier ng pamahalaan. Tugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masugpo ang katiwalian sa mga kontratang pinapasok ng pamahalaan. At upang maiwasan ang conflict of interest, ayon kay Senator Escudero, isinasagawa na ang draft ng panukala laban sa pagbabawal sa mga malalapit na kaanak ng mga opisyal ng pamahalaan na mangontrata sa mga gobyerno. Ang layunin, ipagbawal up to the fourth civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal.
balita ngayon. Inihayag ni House Speaker Martin Romualdez kahapon na isusulong ng Kamara na isa publiko ang Bicameral Conference Committee o Bicameral or BICAM sa National Budget Process. Ito ay matapos ang babala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang 2026 budget kung hindi naka-align sa mga prioridad ng pamahalaan. Sa BICAM, pinaplansya ang pagkakaiba ng probisyon ng Kamara sa Senado. Kaugnay nito, naghain na ang Akbayan Party List at Liberal Party legislators ng joint resolution para buksan ang BICAM deliberation sa publiko. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw, hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. Hataw balita ngayon. Libo-libong guro sa mga pampublikong paaralan ang nakatakdang makatanggap ng matagal na nilang hinihintay na promotion ngayong taon. Ito ang isang magandang balita sa ilalim ng pinalawak na Career Progression System ng Department of Education o DepEd. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang hakbang na ito'y bahagi ng malawakang reforma upang bigyang pagkilala ang mga guro. Ito rin ay upang maibsan ang matagal ng pasan na nakaapekto sa kanilang moral at pagiging produktibo sa trabaho. This stop is for our teachers, the ones who always board first, the ones who always leave last. They are the steady hands that keep the train moving, even when the tracks are broken, even when the direction is unclear. We provide them relief, we lighten the load, led by our beloved President. Hataw balita ngayon. Ng Presidential Communications Office ang listahan ng 87 ospital ng Department of Health at libre ang gamutan ng mga pasyente na ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong Lunes. Sa Metro Manila, kabilang dito ang Amang Rodriguez Medical Center, East Avenue Medical Center, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, National Center for Mental Health at National Children's Hospital. Gayun din ang Philippine Orthopedic Center, Quirino Memorial Medical Center, Research Institute for Tropical Medicine, Rizal Medical Center, San Lazaro Hospital at Tondo Medical Center. Kasama rin ang Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, San Lorenzo Ruiz General Hospital at Valenzuela Medical Center. Libre din ang gamutan sa mga government-owned and controlled corporation. Kabilang na ang Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. Habang mayroong 4 sa Cordillera Administrative Region. 5 ospital sa Region 1, 5 sa Region 2, 6 naman sa Region 3. Samantala, 5 din sa Region 4B at 3 sa Bicol Region. Samantala sa Visayas naman, nasa 12 ospital, kabilang na ang Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital sa Negros Island. At sa Mindanao ay mayroon namang 22 mga ospital. Samantala bilang dagdag na tulong para sa mas accessible na hakbang sa medical assistance, ang pagproseso ng medical assistance to indigent or indigent and financially incapacitated patients program ay ilalagay na rin sa eGov.ph app. Wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Hataw balita ngayon. Formal nang isinampa ng National Police Commission ang kasong administratibo laban sa 12 pulis na isinasangkot sa missing sabungeros. Kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang kaharapin ng 12 pulis.
Tatlo sa mga ito ay commissioned officer at 9 ang police non-commissioned officer. Ayon kay National Police Commission Inspection Monitoring and Investigation Service o IMIS Staff Director Edman Pares, bibigyan ng pagkakataon ng mga pulis na magsumite ng kanilang mga affidavit para ipagtanggol ang kanilang sarili. Pinakauna ho namin na batayan, ebidensya namin, we considered in determining whether or not there is probable cause. Primarily po yung affidavit na po na binigay ni alias Totoy sa atin, ni Mr. Jolie Padidungan. And mayroon din ho kaming other documents which we will be attaching in our formal complaint. There was in fact actually in some ways there have been a participation on his part pagdating ho doon sa mga allegations na naging basihan natin sa pag-file nitong formal charge. Hataw Balita ngayon. May bagong testigo ang pamahalaan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, lalo pang mapalalakas nito ang kredibilidad ng whistleblower sa kaso ni Julie Patidongan o alias Totoy. May hawak umano ng mahalagang ebidensya ang bagong witness sa kaso. Inaasahang ipipresenta ng otoridad sa mga susunod na araw ang nasabing witness. Inaasahan rin na makikipag-usap ang DOJ kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa linggong ito hinggil sa kaso ng missing sabongeros. Hindi lang ito testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip. Hataw Balita ngayon. Naghain ng bail petition si former Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Tevez Jr. sa Manila Regional Trial Court Branch 12 noong July 14. Ito ang kinumpirma ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio kaugnay ng kasong murder ni Tevez noong 2019. Kahapon isinagawa ang pagdinig sa kanyang kaso kung saan dumalo ang dating mambabatas sa pamamagitan ng video teleconference. Ayon kay Attorney Topacio, very uneventful ang naging pagdinig at nag-set na lang sila ng hearing schedule para sa bail petition. Nakatakda ang pagdinig sa August 4 o sa susunod na Lunes. Hataw Balita ngayon. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na patuloy nilang ipaglalaban ang soberenya ng bansa sa harap ng agresyon ng China. Ito'y kahit hindi nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address ng usapin tungkol naman sa West Philippine Sea. Samantala, ayon sa Philippine Navy, hindi sila nagbibigay ng komento sa mga polisiya galing sa national government. Subalit malinaw umano na patuloy nilang isinasagawa ang kanilang tungkulin upang tiyakin ang proteksyon ng ating teritoryo at karagatan. Ayon naman kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, patuloy silang papalag sa ginagawang agresyon ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Nonetheless, for the whole of the SONA, we take cue from the Department of National Defense, from our SND pronouncements, and we'll be continuing to perform our mandate accordingly. The Department of National Defense has been very clear. We will be resistant and unwavering against the aggressive actions of the Chinese Communist Party. In performing our mandate, the armed forces is prepared to sacrifice limb and life. We do not count the cost when we conduct air surveillance flights, maritime patrols, and even foot patrols in our hinterlands. Hataw Balita ngayon. 9 na tripulante mula sa MV Eternity Sea ang hawak ngayon ng mga rebelding Houthi habang 3 ang naitalang fatalities o nasawi base sa mga pahayag ng mga kapwa tripulante ng mga ito. Isa naman ang nawawala pa rin ayon sa Department of Migrant Workers. Sa isinapublikong video ng mga Yemeni Houthi noong Lunes, makikita sa video ang umano'y pagsagip sa mga marino, mga panayam mula sa mga tripulante at ang pagtawag ng mga ito sa kanilang pamilya gamit ang cellphone. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kailangan pa ng karagdagang kumpirmasyon patungkol sa 3 pang nawawala, lalo na at wala pang katawang nare-recover. We confirm in coordination with our DFA that the 9 are in the hands of the Houthi
forces. And we are continually in close coordination with the DFA and the families with reference to the safety, well-being, as well as the release and safe return of the mines. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang nag-waive o inalis ng Land Transportation Office o LTO ang multa sa late registration na mga sasakyan at renewal ng driver's license sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Bukod dito, pinalawig din ng LTO ang panahon para sa settlement o pagbabayad ng multa sa mga traffic apprehensions o huli. Sakop nito ang PEDSA mula July hanggang July 25. Ayon kay LTO Acting Assistant Secretary Greg Pua Jr., ang hakbang na ito ay naka-align sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayudahan ang mga kababayan nating naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo. Hataw Balita ngayon. Dalawang programa para sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo ang isasagawa ng Department of Labor and Employment o DOLE ngayong linggo. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, una dito ang emergency employment kung saan bibigyan ng nasa 10 to 30 days ang isang individual para sa community work. Gayon din ang livelihood o tulong pangkabuhayan upang makabangon ang mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Nagsagawa na ang DOLE ng profiling sa mga manggagawa para matukoy kung sino-sino ang mga dapat ayudahan. Hataw Balita ngayon. Nananawagan si Senator Amy Marcos sa Social Security System o SSS. Nag-agad repasuhin ang proseso ng pagkuha ng loan online, lalo na ang calamity loan. Ito ay matapos na magreklamo o ito ay matapos ang mga reklamo mula sa mga miyembro nito hinggil sa mabagal at komplikadong sistema. Ginawa ang panawagan kasabay ng deklarasyon ng state of calamity sa ilang bahagi ng bansa dulot ng pananalasa ng mga bagyo at habagat. Ayon sa senadora, sa halip na makatulong, nagiging dagdag pahirap pa ang mabigat na mga requirements. Hanya dapat maging mabilis, abot kaya at maayos ang serbisyo ng SSS, lalo na sa panahon ng sakuna. And nare-recommenda rin ni Senator Amy ang pagbubukas muli ng walk-in applications sa mga apektadong lugar at ang magpapalawak ng alternatibong paraan para sa mga miyembrong walang access sa internet. Paliwanag pa ng senadora, hindi lahat ay may cellphone at nakakapag-internet. Kaya responsibilidad ng mga ahensya na ayusin ang serbisyos sa publiko lalo na sa panahon ng kalamidad. Sugatan ang isang pamilyang sakay ng hauler. Nagmabangga ang hulihan nito ng isang SUV sa Palawan. Ito ang mahataw na balita ni Lizelle Nael. Sige tol, pasok ka doon dito sa ano. Ayan yan. Ito nga. Dito. Bing BSI. Sugatan ng 4 na sakay ng isang hauler ng aksidente itong mabangga ng isang SUV bandang alas 12 ng madaling araw, July 27. Tumugo ng UNTV News and Rescue sa tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang vehicular crash sa South National Highway, Barangay Panakan 1, Nara, Palawan. Natagpuan ng team ang 4 na pasyenteng pawang magkakamag-anak na nakaupo na sa gitna ng kalsada na may kani-kanyang iniindang injury. Isa sa mga biktima ay 7 taong gulang na batang lalaki na nagtamo ng hiwa sa bandang likuran ng ulo nito. Nagtamo naman ng galos sa iba't ibang parte ng katawan ng 3 pang biktima. Bukod sa gasgas ay iniinda rin ng nanay ng bata ang pananakit ng kanyang kanang binti. Ayon sa mga pasyente, mabagal lamang ang takbo ng motor ng hauler na kanilang sinasakyan nang banggain sila sa likod ng isang SUV. Tumilapon umano ang 4 na pasyente sa lakas ng pagkabangga. Kapag ginagalo niya ng ganyan, sumasalit siya.
Agad na inassess ng team ang mga biktima at binigyan ng paunang lunas ang injuries ng mga ito. Itinurn over ang mga biktima sa NARA Emergency Rescue Unit upang madala sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang atensyong medikal. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Yes, magandang umaga, amigo, long time. At sa ating mga kasambahay, hindi isusuko ng North Korea ang kanilang nuclear weapons kahit na magkaroon sila ng muling pag-uusap ng Estados Unidos. Ito ang binigyang diin ng North Korea at sinabing kailangan ng tanggapin ng US na isa ng nuclear weapons country ang naturang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Cas Carriedo. Marami na ang nabago mula ng unang pagkikita ng North Korea at United States. Ito ang sinabi ni Kim Yo-jong, ang kapatid ng North Korean leader na si Kim Jong-un. Bagamat may magandang relasyon sina Kim at Trump, hindi umano nito mapipigilan ng North Korea sa nuclear program nito. Nagbabala rin siya na kailangan ng tanggapin ng US na isa ng nuclear weapons country ang North Korea. Binanggit ng North Korea na malapit ito sa Russia at mula nang nagsimula ang flight sa pagitan ng Pyongyang at Moscow. Ito'y bagay na pinangangambahan ng US at mga kaalyado nito na tinutulungan ng Pyongyang ang Russia sa laban nito sa Ukraine at ang kapalitayang pagtulong ng Russia naman sa kanilang military technology. Samantala ayon sa White House, bukas si President Trump sa isang pag-uusap kay Kim upang maisantabi na ang nuclear weapons nito sa North Korea na siya namang naging layunin ng kanilang unang pagpupulong. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Patuloy naman ang negosasyon ng Estados Unidos at Canada ukol sa kasunduang pangkalakalan. Ayon kay Canadian Prime Minister Mark Carney, nasa intense phase ito at maliit ang posibilidad na magkaroon ng kasunduan bago ang August 1 deadline. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano, live. Hello Orlene, kumusta na kayo dyan? Anong inaasahang kalalabasan ng negosasyon ng US at Canada? Good afternoon, Marie. Ipinahayag ni Prime Minister Mark Carney na malabong magkaroon ng isang kasunduan na walang taripa bago ang deadline sa August 1st na itinakda ni US President Donald Trump ang 35% taripa sa ilang produkto mula sa Canada. Inaasahan ng Canada na magkakaroon pa rin ng ilang taripa mula sa US kahit pa makamit ang kasunduan. Iginit ni Carney, iba ang sitwasyon ng Canada kumpara sa European Union at Japan na tumanggap ng mga 15% baseline na taripa sa kani-kanilang mga kasunduan. Aniya, hindi tatanggap ang bansa ng kasunduan na hindi tama para sa ekonomiya ng Canada. Samantala, sa kabila ng mga posibleng taripa, patuloy pa rin ang trade sa pagitan ng dalawang bansa. Noong Mayo, ayon sa datos ng US Census Bureau, 90% ng mga produktong mula sa Canada ang nakapasok sa Estados Unidos nang hindi nagbayad ng buwis sa pamamagitan ng United States-Mexico-Canada Agreement. Balik sa'yo, Marie? Oo, Oraline, malaking usapin pa rin ito, no? At hindi pa rin natatapos. Pero gaano ba kalaki ang Canadian exports na pinapadala naman dito sa amin, dito sa US? Oo, Mary, very long-standing na itong relationship between the two neighboring countries sa US at sa Canada nga. Kaya 75% ng export ng Canada ay napupunta sa US. Kaya patuloy pa rin talaga yung usapin, hindi lang sa mga officials, pati na rin sa publiko dito pagdating sa taripa, Mary. Oh, malaki pala talagang chunk, 75%. So talagang mag-aabang pa rin tayo ng development dito sa balitang ito, Oraline. At muli, salamat Oraline Quijano mula naman sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon.
Mula sa 30%, nagtapos ang kasunduan ng European Union at Estados Unidos hinggil sa taripang ipapataw sa Europe exports sa 15%. Ilan sa mga European leaders ay matamlay na tinanggap ang naturang kasunduan. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. 15% na taripa ang nilagdaang kasunduan ng European Union sa Estados Unidos para sa Europe exports. Kalahati ito ng naunang sinabi ni US President Trump na ipapataw sa kanilang mga produkto. Ngunit kasama sa kasunduan ay ang pagbili naman ng Europe sa American energy at pagbawas ng ipapataw na buwis sa mga iaangkat nito mula sa US. Ang nasabing kasunduan ay matamlay na tinanggap ng ilang leader sa European Union. Nangangamba si German Chancellor Friedrich Merz na lubhang makakapinsala ito sa kanilang pananalapi habang para kay French Minister François Bayrou ito ay katumbas ng kanilang pagsuko kay Trump. Ang iba naman gaya ng Finland at Ireland sinabing magdudulot ito ng stability na maaring makatulong sa mga panahong walang katiyakan gaya sa Ukraine War. Ngunit sa pangkalahatan, nakikita nila ito bilang damage control at mas mainam kaysa sa tuluyang walang nagawang kasunduan. Inaasahang sasapinal pa ang ilang detalye sa nasabing kasunduan pagkatapos ng technical talks. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Dalawang kilalang human rights groups ang nag-akusa sa Israel ng pagsasagawa ng genocide laban naman sa mga Palestinian sa Gaza. Narito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Pinaratangan ng B'Tselem at Physicians for Human Rights Israel ang Israel ng sistematikong pagpuksa sa lahi ng mga Palestinian sa Gaza. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may ganito kabigat na akusasyon laban sa Israel na galing mismo sa kanilang lipunan. Nagsagawa noong Lunes ang naturang grupo ng isang press conference sa Jerusalem. Doon na inilabas ang kanilang ulat hinggil sa umano'y sadyang pagpuksa sa mga Palestinian. Ayon kay B'Tselem, the Executive Director Yuli Novak, inalisan ng tirahan ang mga presidente sa Gaza, pinasabog at ginutom na tuluyang inalisan sila ng dignidad at karapatan bilang mga tao. Isiniwalat naman ng Physicians for Human Rights Israel na sinira umano ng Israel ang healthcare system sa lugar na lalong nagpahirap sa mga tao na mabuhay. Mariin namang itinanggi ng Israel ang naturang akusasyon na sinasabing ipinagtatanggol lamang nila ang kanilang sarili laban sa Hamas at pinilit nilang iwasang madamay ang mga sibilyan. Sinabi rin ng Israel na nagpapadala ito ng pagkain at tulong sa Gaza upang hindi sila paratangan na gumagawa ng genocide. Masyadong sensitibo ang ganitong issue para sa Israel dahil sa naranasan nila sa Holocaust noong World War II. Nangangamba ang international community kabilang ang United Nations sa maaaring mangyari sa Gaza, lalo na't nauubusan na ito ng supply ng pagkain. Maging ang mga Israeli ay labis na ring naaapektuhan sa mga napapanood nila sa balita. Ngunit naniniwala pa rin sila na ang Hamas ang dapat sisihin sa nangyayaring labanan sa lugar. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Pansamantalang hindi tatanggap ng walk-in clients ang Pag-ibig Fund Singapore Member Service Desk hanggang August 12. Samantala, ipatutupad na sa Philippine Embassy sa Portugal ang Consular Appointment System. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Pansamantalang hindi tatanggap ng walk-in clients sa Pag-ibig Fund Singapore Member Service Desk mula July 28 hanggang August 12. Ngunit maaari pa rin kayong mabigyan ng serbisyo sa pamamagitan ng pag-email sa vo_Singapore at pagibigfund.gov.ph o sa virtual pag-ibig sa pagibigfundservices.com/virtualpag-ibig. Samantala, mula August 1 ay patutupad na ng Philippine Embassy sa Portugal ang Consular Appointment System. Maaari namang ma-accommodate ang mga walk-in applicants kung may available pa na slots. Maaari naman kayong mag-secure ng inyong mga appointment sa tinyurl.com/Lisbon appointment request.
West. Itatampok naman ng 2 pelikula sa sinihan sa konsulado sa New York sa August 10, alas 6 ng gabi at alas 7:40 ng gabi sa Kalayaan Hall ng konsulado. Isinasagawa ito bilang pagdiriwang ng 80th anniversary of the World War II at Philippine National Heroes Day. Sa mga interesado manood, mag-register lamang sa tinyurl.com/sinihan sa konsulado. Sarado naman ang Philippine Embassy sa Malaysia sa August 25 bilang pagdiriwang ng National Heroes Day. Muling magbubukas ang embahada sa August 26. Maaari namang tumawag sa Embassy Hotline 6017-347-5487 kung may emergency. Lynn Perez sumahataw sa Balita Ngayon. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw, July 30. Panoorin po natin ang update mula naman sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang araw Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Habagat pa rin ang nakakaapekto sa buong bansa at nagdudulot pa rin po ito ng katamtaman hanggang sa malakas na pagulan dito po sa Northern Luzon. So makikita nga po natin dito sa ating latest satellite imagery, makapal at convective na mga ulap ang nakikita po natin sa Hilagang Luzon. So expect po natin katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan pa rin ang dulot at dala po nito. Dahil pa rin ho yan sa habagat. Maulap din sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon at maging dito po sa Central Luzon. Samantala, wala po tayong LPA o bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days, wala tayong inaasahan pero magtatabi pa rin po tayo sa magiging updates ng Pag-asa. So, ibig sabihin, maliban po sa habagat ay wala pong ibang weather system na nakaka-apekto sa bansa. Although yung habagat, patuloy nga po itong nagdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaugnay dyan, in-effect pa rin ang ating weather advisory dito po sa mga lalawigan ng Batanes, sa Ilocos Norte, sa Abra, Ilocos Sur, maging sa La Union at Benguet. So possible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall within 24 hours sa mga nabanggit nating lugar. Kaya't iba yung pag-iingat pa rin ng ating abiso dahil ibig sabihin yan, posible pa rin yung mga localized flooding o yung mga localized na pagbaha at posible rin yung mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga matatagal na pong inuulan doon po sa mga bulubunduking lugar o areas. Samantala, para sa forecast natin sa araw na ito, maulap pa rin ang papawirin at mataas pa rin ang tsansa ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan. Ito nga po sa Ilocos Region, maging sa Batanes, Babuyan Islands at sa Abra, Benguet. So doon po sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa buong Ilocos Region, sa Batanes at Babuyan Islands, malalakas na mga pag-ulan pa rin ang pwedeng maranasan sa araw na ito. Bunsod pa rin ho ng habagat o southwest monsoon, kaya ingat pa rin ho sa ating mga kababayan doon. Samantala, maulap din ang papawirin na may posibilidad pa rin ng mahihina hanggang sa katamtamang mga pagulan dito po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng Cordillera Administrative Region, maging sa natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley Region at natitirang bahagi din dito po sa Central Luzon, maging sa Rizal Province. So sa mga kababayan po natin dito sa mga nabanggit nating lugar, saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng payo. Samantalang sunrise natin for today is 5:39 in the morning at mamaya lulubog ang araw sa ganap na alas 6:26 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. At napanood po natin ang update mula naman kay Pag-asa Weather Specialist, Yorendin de la Cruz Galicia. Maraming salamat po. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nahulog sa bangin ang isang loader truck sa La Trinidad, Benguet habang papunta sana sa clearing operation sa Barangay Bineng sa La Trinidad, Benguet. Dalawa ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan sa nasabing insidente sa Lower Kesbeng, La Trinidad, Benguet dakong alas 13:30 ng hapon kahapon, July 29. Sa ulat ng La Trinidad Municipal Police Station, nawalan ng preno ang loader ng truck habang pababa ng kalsada malapit sa isang kurbada
Lukbahan, dahilan upang mawalan ito ng kontrol at mahulog sa nasa 100 metrong bangin. Galing ang mga biktima sa Barangay Wangal pagkatapos magsagawa ng clearing operation nang mangyari ang insidente. Kinilalang mga nasawi na sina Redento Rodan at Rex Gayang na mula sa Benguet Provincial Engineering Office. Nakaligtas ang heavy equipment operator at isa pang kasama nito na agad namang humingi ng tulong sa kinauukulan. Hataw Balita ngayon. Pinagtulungan ng mga barangay, munisipyo at iba pang concerned agencies na mailibing ang isang balyena na natagpo ang patay sa baybayin ng sitio Canimango, Barangay Galok, Culion. Ayon sa pagsusuri ng ECHAN Inspection and Monitoring Team, kasama ang sanitation officer, ang balyena ay isang mature sperm whale na tinatayang may 15 metro ang haba. Bilang pag-iingat, maigpit na pinapayuhan ang mga residente at mangingisda sa lugar na pansamantalang lumikas upang maiwasan ang anumang banta sa kalusugan dulot ng kontaminasyon. Pinapaalalahanan ng lahat na iwasang lapitan ang lugar habang isinasagawa ang karampatang aksyon. Hataw Balita ngayon. Isang youth home ang binuksan sa Bohol para sa mga kabataang minor de edad na nakagawa ng paglabag sa batas o children in conflict with the law. Si Kier Sayman humahataw. Opisyal na ang binuksan ng probinsya ng Bohol ang Bohol Youth Home sa Purok 6, Malayo Sur, Corilla, Bohol. Ito ang magsisilbing tahanan ng mga kabataang lumabag sa batas na hindi pa maaaring ikulong o children in conflict with the law. Layunin din ng Bohol Youth Home na bigyan ng pagkakataong magbago at mamuhay ng normal. Kabilang din sa programa ang psychosocial services, skills training at values formation upang matulungan ang mga kabataang magbagong buhay at makabalik sa pamilya nito. Nagpapasalamat din si Governor Aris Aumentado sa lahat ng mga bumahagi at katulong sa Bohol Youth Home at naging posible ito alang-alang sa kinabukasan ng mga kabataan. Kirsayman, humahataw sa balita ngayon. Ibinaba naman sa Alert Level 2 ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang Mount Canlaon mula sa Alert Level 3. Ito ay bunsod sa pagbaba ng aktibidad ng bulkan. Mula Mayo, pinapayagan na rin ang mga evacuees na makauwi sa kanilang lugar. Sila Lane Moreno, humahataw. Nasa ilalim na ngayon ng Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon sa Negros. Sa inilabas na advisory ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS alas 6:30 kagabi, ibinaba na sa Alert Level 2 ang status ng bulkan mula sa Alert Level 3. Ayon sa PHIVOLCS, bumaba ang aktibidad na ipinapakita ng bulkan mula ng huli nitong pagputok noong May 13, 2025. Ilang mga parameters ang naging basihan ng ahensya sa pagbaba ng alert level. Dati umaabot sa 14 kada araw ang volcanic earthquakes ng Canlaon. Ngayon, naging 8 na lamang ito. Mas kakaunti na rin ang ibinubuga nitong asopre. Sa kabuuan, 5 beses na pumutok ang bulkan simula noong nakaraang taon. 306 na beses naman itong bumuga ng abo. Gayunpaman, wala pang kasiguraduhan kung magtutuloy-tuloy na ito. Ayon sa PHIVOLCS, kahit nasa Alert Level 2 na ang bulkan, may posibilidad pa rin na pumutok ito at muling ibalik sa Alert Level 3 at magpatupad ng forced evacuation. Kaya inirekomenda ng ahensya na huwag munang umuwi ang mga residenteng nakatira sa loob ng 4-kilometer danger zone. Patuloy pa rin nilang minomonitor ang kalagayan ng bulkan. Samantala, pinayagan naman ng Office of Civil Defense na makauwi na sa kanilang mga tahanan ang mahigit 4,000 evacuees na kasalukuyang nasa evacuation center. Ipinapaubaya na ng ahensya sa LGU ang pagpapauwi sa mga residenteng apektado. Noong July 13, mahigit 500 pamilya sa La Casiliana na nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone ang pinayagang makauwi sa kanilang lugar. Ito ay matapos mawala ng pondo ang lokal na pamahalaan para ipakain sa kanila. Lalaine Moreno, humahataw sa balita ngayon.
Nagsagawa ng Info Press Seminar ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PHIVOLCS kahapon. Ito'y bilang paghahanda sa mga mamamahayag at ilang public information officers sa SOC-Sargen. Si Marie Perejón humahataw. Bilang paghahanda sa geologic hazards gaya ng lindol, pagsabog ng bulkan at tsunami, nagsagawa ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng isang InfoPress. Layunin nito na paigtingin ang pangunawa at scientific knowledge ng mamamahayag at ilang public information officers upang maparating ang mahahalagang impormasyon sa publiko. Well, ginagawa namin to kapartner yung media para mas mapahatid na sa mga kababayan natin yung tamang information. Kasi most of the information na pinuproduce ng PHIVOLCS, ang unang-unang nakakatanggap talaga media. So, kung maalam yung media na ma-explain sa mga tao, mas matatanggap yun ng mas maayos, and ang tingin namin ay makakapaghanda yung mga kababayan natin. So, sana makatulong namin yung media. Napakahalaga ng ganito mga klaseng activity na ginagawa ng DOST PHIVOLCS sa pakikipagtulungan of course ng mga locals, no, sa regional office ng PIA especially, and then of course under kami ng DOST and also with the DILG. So specifically ito ay seminar na ginagawa natin para sa mga media, no, and not just the media but also our information officers. Sa ganitong pamamaraan ay naibabahagi natin yung mga tamang impormasyon at kung paano itong mga impormasyon na ito ay paparating natin sa mas manakakarami. Kasi nakikita naman po natin na mas ang media po ang mas nakakapagbigay agad ng kaalaman o ng impormasyon sa ating publiko. Ang seminar ay nagsisilbing platform upang linawin ang karaniwang ginagamit na mga terminong geological, ipakita ang mga posibleng hazard scenarios, magbigay gabay sa paghahanda at pagtugon sa sakuna sa South Central Mindanao. Ang PHIVOLCS InfoPress is very important para sa atin ng mga media practitioners, and kami rin ang mga members ng national government agencies na mga designated information officers para mabigyang linaw kung ano dapat ang mga akmang dapat gawin in times of disaster, tulad dito sa atin sa Region 12 dahil meron tayong dalawang bulkan dito, ang Mount Matutom and Mount Parker. Very relevant yung information na binigay sa atin ng PHIVOLCS para mawala yung mga agam-agam at mga misinformation na kumakalat patungkol sa threats na maaring maibigay sa atin itong mga bulkan dito. Bukod sa mahahalagang impormasyon sa mga hazard, tinalakay din ang kahalagahan ng pagsusuri ng mga balita, lalo na sa social media. Ito ay upang hindi mapaniwala sa mga disinformation o fake news na kumakalat. We really appreciate yung pagdating ng ating mga participants at hindi lang basta dumating kung hindi nag-cooperate talaga. So umaasa po kami na ang DOST PHIVOLCS sa pamamagitan po ng media natin ay makakarating ang tamang impormasyon at maiiwasan na natin yung tinatawag nga natin na misinformation, disinformation, or mas alam ng iba as fake news. Marie Perejón humahataw sa balita ngayon. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 3 na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi.
Attorney Ruth Soriano, good morning. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Isaias Kapitulo 29, talatang 24. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-30 sa buwan ng Hulyo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Maraming salamat, amigo. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po, good morning kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.